Mainit na balita, mukhang may pag-asa na ang pagsasanib puwersa ng noon time show na It's Showtime. Kumpirmado na di umano ang papalit sa tahanang pinakamasaya. Alamin ang buong detalye. Magandang araw mga kaibigan, welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Sa usaping noon time show gaya ng It's Showtime ay napag-usapan ito sa OJ Diaz Showbiz Update. Ibinahagi ito ng showbiz insider na si OJ Diaz ang detalye o updates kung ano nga bang mangyayari at katotohanan sa pagsasanib puwersa ng mga noon time shows gaya ng ABS-CBN at GMA7. Ayon sa kanyang nasagap na impormasyon o balita na finally, ang It's Showtime ay di umano ay papalit na sa nagpapaalam na sa ere nga tahanang pinakamasaya. Kasama na rin dito ang detalye kung kailan ito i-anunsyo. Sinabi ni OJ Diaz na March 20, Wednesday at 4 p.m. na di umano ang formal na anunsyo kasabay ng contract signing ng kapuso na rin ang kapamilya It's Showtime. Sa April 6 naman di umano simulan ito na bukod sa Kapamilya Channel ay sa GMA7 na rin ito mapapanood. Dagdag pa dito, bilang pambungad na episode ay April 6 na rin di umano ang pasabog para sa 48th birthday bilang presentation ni Vice Ganda na ang totoong birthday ay March 31. Asahan ang paghahanda din ng Eat Bulaga sa TV5 dahil nga sa pagsasanib puwersa ng GMA7 at ABS-CBN. Posible na kaya na matatalbugan ang kabilang istasyon na TV5 o di kaya ay mas maganda ito upang may mapagpipilian ang mga Filipino sa mga nakakaaliw na noontime show. Nabanggit na rin ni OG sa kanyang previous episodes updates na naghahanda na rin ang kabilang channel o TV5 gaya ng Eat Bulaga ng TVJ. Mukhang parehong naghahanda ang dalawang kampo para kanilang ipapalabas na show. Gayunpaman magkaiba man o magkalaban sa programa o noontime show, isa lang din naman ang sigaw ng mga Filipino na mapasaya sila. Hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi man sa buong mundo, nakatutok ang mga Filipino. Alam naman po natin ang mga noontime show nila ay siya ring nagpapasaya sa mga kababayan natin na sa ibang bansa. Kahirap man o hindi, ang kanilang trabaho noontime show lamang ang kanilang inaabangan. Dahil ito na rin ang gamot sa kanilang pagod at para na rin maibsan ang kanilang lungkot. Kaya laging hinahangad nila na mapasaya sila sa kanilang pinapanood. Kaya naman excited na ang iba sa mga pasabog ng nagsanib puwersang network at sa Eat Bulaga ng TV5. Sino kaya ang mas aangat na ratings nito? Aabangan na lang natin kung anong magiging resulta sa tambalang GMA7 at ABS-CBN at ang mga pasabog ng maglalabang noontime show. Samantala, mainit na naman ang pinag-uusapang wawawin. Ito'y nabanggit ng Showbiz Now na or SNN na pinamunuan ng bitiranang kolumnista na si Christy Fermin, kasama na rin dito si Romel Chica at Wendell Alvarez. Lumalabas kasi ang balitang ipapalabas di umano ang wawawin sa GMA7. Ito rin ang nabanggit sa previous episode ni OJ Diaz Showbiz Update na nagpo-post nga ang mga verified check wawawin account. Ipinost dito na makikita di umano o ipalalabas ang wawawin sa GMA7 at may detalye pa. Kaya akala ng karamihan si Willie Revillame ay nagbabalik sa GMA7. Samantala, nakita rin ang isang imahe kung saan andon si Willie sa TV5 kasama ang mga bossing nito ng Signal. Kaya nagugulahan ang iba kung saan nga ba talaga si Willie ipalalabas. Ang iba naman ay sinabing pumirma na sa TV5 itong si Willie Revillame. At ito na nga ay ibinahagi ni Christopher Min ang katotohanan patungkol sa nasabing pagbabalik ni Willie. Ibinahagi ni Christopher Min na sinabihan di umano siya ng mga bossing ng TV5 at Signal na ang patungkol di umano sa pagkikita nila ni Willie ay ang nangyayari ay pag-uusap lamang. Wala di umanong nangyayaring pirmahan. Naghahanap lamang di umano si Willie ng matitirhang bahay. Kaya hindi pa di umano sigurado kung saan talagang tahanan mapupunta si Willie. Binanggit rin ni Christy na marami na rin umano mga tagahanga ni Willie na naghihintay masisilayan o inaabangan ang kanyang pagbabalik. Kaya aabangan na lamang natin kung babalik nga ba si Willie at kung babalik man, aabangan kung saan talaga siya na network mapupunta. Mga kaibigan, abangan ang susunod na balita. Maraming salamat po.